Guys, welcome back sa channel natin, Boy DIY. So, gagawin natin DIY ngayon guys ay itong fuel gauge ni Barako kasi hindi na siya gumagana. Ilang buwan nang hindi gumagana to guys kahit full tank. I-trace natin kung itong gauge mismo o yung floater ilalim ng tangke, sa loob ng tangke. So ito guys, para matrace natin yun kung problema yung fuel gauge, ito alisin natin yung sakit nyan. Yan guys, natanggal ko na siya. Ito kasi yung papuntang fuel gauge, ito naman yung galing floater. Ito. So i-check natin yan guys. Gagamit tayo ng wire para makulit natin yan. Okay, so ito yung ginawa ko. Kumuha ko ng wire na maliit tapos pinag-connect ko sila. Gagawin natin ngayon, iyon natin ignition switch. Ignition, wala siya. Ngayon pag umangat yung umangat yung fuel gauge natin, ibig sabihin good yan. O yan guys, so akat siya. Diba, umangat. Kapatin natin. Bumababa siya. Okay siya guys, diba? So ang problema itong floater natin sa loob. May bubuksan natin ngayon tangke. Alisin lang itong upuan para matanggal tong tangke. Yan. Dapat guys maalis yung niya na, yung gasolina sa loob. So ayusin na natin kasi mahal to eh. Kinambas ko sa bilihan, estimated is 2.4. Tapos i-order mo pa. Gagawa natin ang paraan na maayos yung floater natin. Tanggal na yung upuan. Ito lang naman yung lock ng ng tangke. Alisin mo lang yan, tapos maangat na yan. Tanggal ko na yung tatlong tornilyo. Gamit lang kayo ng 8 mm. Yan. So may guide to guys. Yung front, sabi niya, front. Sa harap yan. Yan lang ang pinaguide niya. So alisin na natin. Isang lock na lang. Naalis ko na. So yan guys, tanggal ko na. Ito yung floater. Dahan-dahan yung alisin. Yan. Yun. So yun guys yung floater. At yung pag binili mo, estimated is 2.4 to eh. So ano kayong problema nito guys? Tignan natin mamaya kung anong problema nito. I-connect natin dun sa sa may gauge para malaman natin. Pinagdikit ko dun, pinagdikit ko siya. Hindi ko alam kung tawag dyan. Basta ang problema nito guys, hindi siya dumidikit na. Kasi ginawa ko, pinagdikit ko, tapos umangat siya, Guys, ang problema dyan, yung contact. Wala na silang contact. Hindi na nagdidikit, kaya hindi na gumagana doon sa fuel gauge natin. So yun ang gagawin natin ang paraan para mag-contact ulit yan. Ito yung full tank guys yan. Yan ang full tank. Full tank yan. Pag ito, yung full tank yan. Pag naganyan yan guys, empty. So yun ang gagawin natin ng paraan para bumalik yung ating fuel gauge kaysa bibili pa tayo. I-DIY na lang natin. So ayusin natin guys. So yun guys, gagawin natin, alisin natin itong bola. Yan. Para maalis yan, may lock dyan. May lock dyan guys. Dito may lock yan. Ito yun Pero palisin guys, ilang minuto ako nagtanggal. Ito yung washer niya. Ito yung pinaka-lock niya. Pero matagal, hindi basta-basta ang alisin guys, tiyaga lang talaga. Ito yung ginamit ko, yung nail cutter, manipis. Dinukot ko talaga siya. Ngayon pag naalis mo na yung dalawa na yan, gawin natin ngayon guys, ilalabas natin itong bola. Yan. Ito yung problema niyan eh. Yan.
dito. Itong mga to guys, dapat iangat mo ng konti. Yan. Yan o, iangat mo ng konti yan para dumikit siya rito. Ano yun yan, para dumikit siya rito. Kasi yung nangyayari guys, hindi na siya nagdidikit, kaya gawin natin yan, iangat natin ng konti. So tara, iangat na natin, tapos check natin mamaya pag okay na. Gumagana na yung fuel gauge natin. Yan. Naka-on yung ignition switch niya na. Yan. Naka-connect na rin siya lahat. Hindi ko na pinakita guys yung pagbalik kasi kung ano yung pagtanggal natin kanina, doon din yung pagbalik. Yan, connected na siya sa floater natin. So yun. Yan guys, patayin natin yung ignition switch. Yan o. Hindi natin nabuwaba. So ayan guys o. Pababa na siya o. Ngayon guys, iwan na natin. Yan. Aangat siya. Yan o. Diba guys, umaangat. So yun lang guys ang ating vlog ngayon sa araw na to. So, Boy DIY, please continue to subscribe to my channel, Boy DIY PH guys. Thank you.